Eto na, nagsalita na si Vice President Sara Duterte yan sa nangyari sa leeg niya kasi maraming nakapansin yan at marami po talagang nakakita niyan kasi halatang halata po yung nasa leeg niya. Ano ba kayang nangyari dyan? Ano kayang nangyari sa leeg niya or kung sino ang may gawa niyan? Pero bago natin panoorin ang paliwanag ni Vice President Sara Duterte ay siguro naman kung sino yung may gawa niyan ay may ganti. No, abangan natin kung sino yung gagantihan ni Vice President Sara Duterte. Ito yung video. Unsa nang sa imong lihog? Oh, Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Aba, mag-iisip na naman tayo niyan, Vice President Sara Duterte, kung sino yung gustong magurgur sa'yo. Pero, wala namang iba. Kung hindi, yung iniwanan mo. Kasi naman, hindi mo iiwanan yung mga yon kung mabait sa'yo. Hindi mo iiwanan yung mga yon kung hindi manggagamit. Hindi mo rin iiwanan yung mga yon kung hindi tayo nabudol. Di ba? Kung sino man yan, ay maraming nakaabang kung ano yung susunod na hakbang mo. Maraming naghihintay dyan sa mga banat mo, kung sino yung babanatan mo. Maraming naghihintay kung sasama ka ba sa may isog rally. May excited, may kinabahan. Sino ba yung kinabahan? Yung nagorgor sa'yo? Nako, kabahan na sila. Kaya yun ang sinasabi na itong nakaraan, nakikita nyo naman yan, maraming nag-post na ang Agila ng Davao lumipad na at matakot na kayo kung sino mang dapat matakot. Kasi unti-unting lalabas. Itong sinabi din ni Maharlika nakaraan na mayroong pasabog na mangyayari tungkol sa pulburon video. Kaya isang dahilan din kaya kung ano yung step ni VP Sara ngayon para siyempre para wala siya dun sa kabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Totoo kaya yun? Nahihintayin ba tayo? Kasi may mga date na rin sila, July. Taman din yan kasi itong mga Duterte ay magaling na yan pagdating sa tactics. Kung merong ilalabas, nasa tamang panahon. Kung merong mga dapat ibisto, nasa tamang panahon yan. Kaya abangan natin. May mag-iiyakan na naman.